Santa Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao, at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. tayo pong lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Lahat at maligayang pagdating sa parokya ng San Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw ng ating Misa Nobenaryo para sa kapistahan ng minamahal nating patron, San Pio ng Pietrelcina. Ngayon din, ating ginugunita ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Ang tagapagdiwang sa ating banal na misa ay ang ating bisitang pari, Reverendo Padre Mike Dupo. Magsitayo na po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit bilang panimula.
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga batid, sa araw na ito, ginugunita natin ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati o mas kilala sa Our Lady of Sorrows. Ngayon ding araw na ito ay ikalawang araw ng Misa Novenario bilang paghahanda natin sa kapistahan ni Saint Padre Pio. Hingin natin ang kanilang mga panalangin at tulong para sa ating mga kahilingan at para sa ating mga pangangailangan, gayon din para sa kagalingan ng mga karamdaman. At upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin na may kababaang loob ang ating mga kahinaan, ang ating pagkukulang, ang ating kasalanan sa Diyos at sa kapwa. Sabay-sabay nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanang kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo. Kaisa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat, ating pakinggan at pagnilayan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako'y iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako'y iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas. Sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sino mang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagila-gilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang. Nanangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita.
Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga batid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. Palakpakan din natin ang kanyang ina. Ayan. Palakpakan din natin si Padre Pio. Sa araw na ito, magandang pagnilayan natin, yung dalawang huwaran ng saksi ng ating pananampalataya. Si Maria, ang ina ni Jesus, at si Saint Padre Pio, na naging kaisa ni Kristo sa pamamagitan ng pagtatamo ng mga sugat. Kung susuriin natin yung kanilang buhay, yung buhay ni Maria, buhay ni Saint Padre Pio, yung buhay ho nila, puno ng kirot. Bakit puno ng kirot ang kanilang buhay? Dahil sa mga dagok ng pagsubok sa kanilang buhay. Ngunit sa gitna ng mga ito, sumikat ang liwanag ng Diyos na magdadala ng pag-asa at pagkakaisa. Si Maria, ang ina ni Jesus, nakatindig sa paanan ng krus. At sa bawat sandali ng hapis, mula sa propesiya ni Simeon hanggang sa pagtayo niya doon sa Kalbaryo sa paanan ng krus, hindi iniwan ni Maria ang kanyang anak na si Jesus. At yung kanyang sakit, napakatindi. Ikaw na makita mo yung anak mo na pinahirapan, ipinako sa krus, yun ay masakit para sa isang ina. Kaya nga, yung sakit ni Maria, hindi lamang paghihirap bilang isang ina, kundi ito ay pakikibahagi rin niya sa kaligtasan ng sanlibutan. Sa kanyang pananahimik, sa kanyang pagtitiis, ipinakita ni Maria yung matibay, yung pag-ibig na matibay kahit sa gitna ng matinding kirot. Ganito rin ho si Padre Pio. Si Padre Pio, sa pagtatamo ng kanyang 5 sugat, o yung tinatawag nating stigmata, napakasakit ng kanyang dinanas. Hindi lang ho yung physical na sugat. Yung sugat
no, yung emotional wounds na tinamo niya nung siya ay magkaroon ng 5 sugat ni Jesus. Ano yung emotional wounds na tinamo ni Saint Padre Pio? Nandun yung paulit-ulit siyang hinuhusgahan. No? Maraming taong humusga sa kanya. Yung mga taong hindi nakakaintindi sa kanyang sinapit. Kasama na yung mga kasama niyang pare, yung mga prior, no, yung mga kasama niya sa congregation. Ano ho? Itong mga taong to na hindi nakakaunawa sa kanya. Pero anong maganda kay Saint Padre Pio? Sa kabila ng mga panguhusga, panguusig sa kanya, siya ay nanatiling matapat sa ating Panginoon. Yung sugat niya, hindi lamang pisikal na sugat, kundi yung sugat niya, ito'y tanda ng kaisahan niya kay Kristo. Katulad ni Maria, no, ang kanyang pasakit na dinanas ay naging daan, no, upang mas maraming kaluluwa ang lumapit sa Diyos. No, maraming lumapit sa Kanya, no, para mangumpisal at muling manumbalik ang mga tao sa tiwala sa awa ng Diyos. Kaya nga, magandang matutunan natin, ano ba yung magagandang katangian ni Saint Padre Pio at ang ating mahal na ina na puno ng hapis, puno ng pagdadalamhati? Ano yung magandang kanilang katangian? Paano nila hinarap yung mga pagsubok sa buhay? No? Sa buhay ni Maria na puno ng hapis, at sa buhay ni Padre Pio na puno ng mga pagsubok, anong pinapaalala sa atin? Ang ipinapaalala sa atin na yung sakit na inialay sa Diyos, ito ay nagiging bukal ng biyaya. No? Yung sakit na nararanasan sa buhay, ito ay nagiging bukal ng biyaya. Yung luha ni Maria at yung dugo ni Padre Pio ay hindi po nasayang, no? Kundi ito ay naging binhi ng pananampalataya, ng pag-asa, ng pagkakaisa ng sambayanan. Sa ating panahon ho ngayon, marami sa atin, no, ang may mga pinapasan sa buhay. Ano bang mga pinapasan-pasan ninyo sa buhay? Nandyan yung sakit, nandyan yung kahirapan sa buhay. No? Nahihirapan ba yung mga taga Saint Padre Pio? Mukhang mayayaman naman kayo, hindi naman kayo mahihir. Ano yung mga nararanasan natin sa buhay, no? Na pinapasan-pasan natin? Nandyan yung mga iba't ibang problema. Problema sa pamilya, financial problem, relationship problem, no? Hindi nakasundo yung asawa, no? Lalo kapag tumatanda na, no, palagi na nag-aaway, palagi na nagtatalo. Ano pang mga pinapasan ninyo? Nandyan yung mga kabiguan. Kuminsan ho, sobrang sakit ng nararanasan, no? Kuminsan talagang nakakaiyak yung buhay. Mga batid, kapag inaalay natin yung ating hapis, yung ating mga sugat, katulad ni Maria, katulad ni Padre Pio, yung mga sugat na yan, yung mga hapis, yung mga dalamhati na nararanasan, ito ay nagiging daan. Nagiging daan natin sa pakikiisa natin kay Kristo, pakikiisa natin sa isa't isa. At yung mga nararanasan nating hapis, mga sugat, yung mga krus natin sa buhay na pinapasan, wag ho nating hayaang maging sagabal.
Huwag nating gawing sagabal yung mga krus na pinapasan natin sa buhay. Bagkos, ito ay gawin nating gawin nating tulay. Tulay patungo sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang ating paghihirap ay hindi po natatapos sa dilim. Kung hindi ito ay nagbubukas sa liwanag ng muling pagkabuhay. Ganyan ho yung hapis ni Maria. Yung hapis ni Maria, yung kanyang pagdadalamhati, ng mga pagsubok sa buhay, ganon din yung mga sugat na tinamo ni Saint Padre Pio. Ito ay nagbubukas ng liwanag ng muling pagkabuhay. Meron ng isang nanay, araw-araw nagsisikap na maghanap buhay, nagtitinda ng gulay sa palengke, maagang gumigising, kuminsan gabi nang nakakauwi. Meron siyang hapis sa buhay. Meron siyang pinapasan na krus sa kanyang buhay. At ano yung krus na yun? Yung krus na yun ay itaguyod yung kanyang anak. Yung kanyang anak na may sakit at hindi makalakad. Mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya na itinataguyod yung kanyang anak na may sakit, hindi makalakad. Minsan tinanong siya ng kanyang kapitbahay. Anong tanong ng kanyang kapitbahay? Sabi ng kapitbahay niya, hindi ka ba napapagod? Hindi mo ba naiisip na yung anak mo ay pabigat? Anong sagot niya? Oo, mabigat. Mabigat yung pinapasan-pasan ko. Pero kapag ito ay iniisip ko na para sa aking anak, nagiging magaan. Yung krus na may kasamang pagmamahal, sabi niya, yung krus na pinapasan na may kasamang pagmamahal ay hindi na krus, kundi ito ay biyaya. Kayo ho, paano nyo tinitingnan sa inyong karanasan, sa inyong buhay, yung mga pinagdadaanan nyo, yung mga hapis, yung pagpapasan ng krus sa buhay? Ito ba ay pinapasan nyo na merong pagmamahal? Ito ba ay biyaya o ang tingin ninyo sumpa? Paano nyo tinitingnan yung inyong karanasan? Ang krus ay biyaya ba para sa inyo o sumpa? Ano ba yung mga krus natin? Yung mga nabanggit ko, yung mga pinagdadaanan natin, yung mga problema natin sa buhay. Problema mo sa sarili mo, personal weakness mo, personal issues mo, yung mga problema mo sa relationship, at kung ano-ano pa. Iyan ang mga krus natin sa buhay. Pero paano natin siya tinitingnan? Paano din natin siya dinadala? Dinadala ba natin siya na may pagmamahal? O ang tingin natin, ito ay sumpa sa halip na biyaya? Meron din isang estudyante, self-supporting student, palaging nagmamadali,
Bakit siya nagmamadali? Pagkatapos ng klase. Nagmamadali siya kasi papasok pa siya sa trabaho. No, pagkatapos ng klase, pupunta siya dun sa isang restaurant kung saan nagtatrabaho bilang isang service crew. No? Yung mga kasabayan niya, mga kaklase niya, no? Kung saan nagpupunta, nakapaglaro, pero siya iba. Pagkatapos niya ng klase, diretso dun sa trabaho, sa isang restaurant, para din makatulong sa pamilya niya, makatulong din sa pag-aaral niya. Minsan tinanong siya ng kaklase niya, anong tanong ng kanyang kaklase? Sabi ng kaklase niya, hindi ka ba naiinggit sa amin? Parang ang hirap-hirap naman ng buhay mo. Parang ang bigat-bigat naman ng buhay mo. Oh, hindi ka ba naiinggit sa amin? Yun ang tanong ng kanyang kaklase. Kasi nga, hirap siya sa buhay. Ano? Kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang kumayod, makapag-aral lang. Samantalang yung iba, lahat binibigay ng magulang, pero siya hindi. Kailangan niyang kumayod para lang makapag-aral. Kaya ang tanong sa kanya ng kaklase niya, hindi ka ba naiinggit sa amin? No? Parang ang bigat-bigat ng buhay mo. Ano sabi niya? Oo, mabigat. Pero iniisip ko, no, kung ito ang krus na ibinibigay sa akin ng Diyos, at kung bubuhatin ko to ng may pagtsatsaga, merong pagmamahal, baka ito rin yung maging daan para matupad ko yung mga pangarap ko, para maiahon ko ang pamilya ko sa kahirapan. Mga batid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng paggunita ng pagdadalamhati ng mahal na Birheng Maria, itinuturo pa rin sa atin sa araw na ito, no, na matutunan natin na yakapin natin yung krus ng may pananampalataya. Gawin nating tulay ang mga krus natin sa buhay tungo sa mas mabuting bukas. Gawin nating tungtungan yung mga hirap, yung mga pagdurusa patungo sa Diyos. The more na marami tayong pinagdadaanan na hirap, maraming pagsasakripisyo, maraming sakit, pagdurusa, mas lalo tayong kumapit sa Diyos. Huwag tayong bumitiw sa Kanya. No? At marami tayong matututunan kay Maria, kay Saint Padre Pio. No? Ano yung matututunan natin sa kanila? No? Sa pagkapit sa Diyos. Anong matututunan natin? Parehas ho silang huwaran. Huwaran ng ano? Huwaran sila ng matatag na pananampalataya sa matinding sakit at kadiliman. Si Maria, palagi siya nagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan yung mga nangyayari sa kanyang buhay. No? Anong naging tugon niya? Naging tugon niya nung nagpakita ang anghel. Nung sinabi na siya ang magiging ina ng manunubos. Anong tugon ni Maria? Sabi niya, maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. At ginawa yun. Pinatunayan yun ni Maria. Mula nung ipanganak si Jesus hanggang sa paanan ng krus, nandoon si Maria. Hindi siya umalis sa tabi ni Jesus. Si Padre Pio, sa kabila ho ng mga akusasyon, no? Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan niya, hindi rin siya bumitaw. Hindi siya bumitaw sa kanyang pananalig kay Kristo. No? Nanatili rin siya kay Jesus. No? Nanatili siyang nananalig na kasama niya si Kristo sa kanyang mga sugat na pinagdaanan. Ganon din ho tayo.
huwag tayong bibitaw. Panghawakan natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Ikalawa, ano yung matututunan natin kay Maria at kay Saint Padre Pio? Parehas nila na nakikita ang pag-asa. Nakikita nila ang pag-asa, hindi sa kaginhawakan ng buhay, kundi sa tiyak na tagumpay. Tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Si Maria, hindi kailanman nawala ang kanyang pag-asa sa muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesus. Si Saint Padre Pio, sa kabila ho ng sugat at sakit, itinuturing niyang ito bilang tanda ng tanda ng kaligtasan. No? Yung mga sugat na kanyang dinanas, itinuturing niya ito na pag-ibig ni Kristo. Kaya mga kapatid, magandang tanongin natin, tayo ba? Kanino ba tayo umaasa? Saan ba tayo umaasa ngayon? Umaasa ka ba ngayon sa sarili mong kakayahan? Umaasa ka ba ngayon sa mga material possession mo? Umaasa ka sa sarili mong galing? Saan tayo umaasa? Kapag hindi ang Diyos ang aasahan natin, babagsak tayo. Pangatlo, ano yung mga pwede nating matutunan kina Maria at kay Saint Padre Pio? Parehas yung kanilang pag-ibig, hindi makasarili. No? Yung pag-ibig nila, handang magsakripisyo para sa iba. Si Maria sa kanyang hapis, patuloy siyang nagmahal sa kanyang anak na si Jesus, sa mga alagad, sa simbahan, magpahanggang ngayon. No? Mahal ni Maria ang lahat ng iniwan ni Jesus sa simbahan. Si Padre Pio, ginamit niya yung kanyang buhay at pagdurusa para Para mag-alay ng panalangin at sakripisyo para sa kapwa. No? Nagmahal sila pero hindi makasarili. No? Tayo ba? Paano ba tayo nagmamahal? Ang minamahal ba ay ang sarili lang? Yung pagmamahal mo ba naghihintay ng kapalit? Matuto tayo kay Maria at kay Saint Padre Pio. No? Yung kanilang pag-ibig, hindi makasarili. Pang-apat ho, ano yung matututunan natin kay Maria at kay Saint Padre Pio? Parehas sila na may tapang. May tapang, may lakas ng loob na tanggapin at dalhin yung krus na ipinagkaloob sa kanila. No? Si Maria nakatayo sa paanan ng krus. No? Hindi siya tumakas, kundi nanatili hanggang wakas. Si Padre Pio matatag sa pagtitiis ng sakit ng mga sugat ni Jesus, sa mga pagsubok na hindi siya inunawa ng kanyang mga kasama. Panglima, ano ang matututunan natin kina Maria at kay Saint Padre Pio? Parehas nilang hindi hinanap yung kanilang sarili sa karangalan.
Hindi nila hinahanap ang sarili nilang karangalan, kundi ang lagi nilang hinahanap ay yung kalooban ng Diyos, yung kapakanan ng iba. Si Maria, tinanggap ng buong kababaang loob yung kanyang misyon, no? Bilang lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging ina ni Jesus. Si Padre Pio, sa kabila ng kanyang kabanalan at himala, lagi niyang ikinukubli ang kanyang sarili. At sino ang tinataas ni Padre Pio? Ang tinataas ni Padre Pio, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sa paglilingkod natin, ano bang hinahangad natin? Hangad ba natin na tayo ay parangalan? Hangad ba natin na itaas yung ating sarili? Hangad ba natin na tayo ay kilanlin? Matutunawa tayo kay Maria, kay Padre Pio. Hindi hinahanap ang sarili nilang karangalan, kundi ang laging hinahanap ay yung kalooban ng Diyos. Mga batid, katulad ni Maria at ni Saint Padre Pio, tayo rin ho ay tinatawag na maging saksi ng liwanag, saksi ng pag-asa at ng pagkakaisa sa gitna ng mga hapis. Sundan natin sila bilang saksi ng pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, tibay ng loob at kababaang loob. Ito ho yung magandang katangian. Magandang katangian na nagpapatunay na ang pagdurusa, kapag inialay natin sa Diyos, nagiging daan ng kaligtasan, nagiging daan ng pagkakaisa. Kung magagawa ho natin ito, no? Magagawa natin sa samahan ng simbahan, no? Bawat miyembro nagiging tunay na kawangis at alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Magsitayo po ang lahat. Kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabigat na pinapasan, habang sinasabi natin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. At tinawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay, at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Ipanalangin din natin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasam ang iyong balak para sa mundo. Panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapanligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid, pangtong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain. Ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maaasahan. Sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus, iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kadis na nakakaloob ng iyong kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian at ng mga reliyoso at reliyosa at lahat ng laikong mananampalataya na bumubuo ng iyong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni Saint Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling ng utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, buong lakas loob nating ipahayag. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa mga takot at pangamba, ilayo sa mga karamdaman, at sa lahat ng uri ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa pagsawak na katawan. Ito ang kordero ng Diyos. Siya ang ating daan, ang katotohanan at ang buhay, na patuloy na nagpapagaling, nagpapatawad, at nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Sa inyong pakikisalo, sa paghihirap ni Kristo, galak niya ay sa inyo kapag siya'y pumarito na Haring Diyos na totoo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng Kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na patron ng San Pio ng Pietrelcina. Mapagpalang Diyos na sa iyong dakilang habag ay pinagkalooban mo ang iyong lingkod na sa San Pio ng Pietrelcina ng karangalang makibahagi sa mga sugat ng iyong anak na si Hesukristo at naging saksi ng iyong walang hanggang awa at kapangyarihang nagpapagaling. Isinasamo namin sa iyong kabutihang loob na sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang panalangin, kami naway mapagkalooban ng kagalingan ng katawan, kapayapaan ng kalooban, at pag-unlad sa buhay espiritual. San Pio, huwara ng pananalig, pagtitiis at walang sawang paglilingkod, ipanalangin mo kami na makasunod kami sa yapak ni Kristo sa gitna ng aming mga pagdurusa at pagsubok. Gabayan mo ang aming parokya upang magkaisa sa pagmamahalan at mapuspos ng Espiritu Santo upang mapalalim ang aming pananampalataya. Naway, sa iyong patnubay, kami maging mga buhay na saksi ng mabuting balita sa aming pamilya, pamayanan at buong sambayanan. San Pio ng Pietrelcina, aming mahal na pintakasi, ipanalangin mo kami sa harap ng luklukan ng awa ng Diyos. Amen. Magsiupo muna po, sumandali para po sa ilang pabatid. Ipinababatid po namin na bukas, araw ng Martes, ikatlong araw ng ating Misa Nobenaryo sa karangalan ng ating mahal na patron, San Pio ng Pietrelcina, at araw ng Hubileo para sa mga may sakit at health workers. Tayo po handog sa atin ng Hermandad 2025, kaisa ang Caloocan City Government. Tayo po ay magkakaroon ng free medical mission. Ang free medical mission po ay mayroong libreng ECG, kasama po ang mga lab test. Para po sa mga magla-lab test, mangyaring mag-fasting po tayo ng 10 hours. Gayun din, mayroon din po tayong free eyeglasses. Tatanggap po ang ating mga doktor at medical assistant ng 200 persons na pasyente mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Gayun din po, para sa mga ilang gawain sa paparating nating kapistahan, sa darating po na September 22, araw ng Lunes, Bisperas Mayores ng ating kapistahan, tayo po ay magkakaroon ng banal na misa sa ganap na alas 7 ng umaga, at matapos po nito ay ating ilalabas ang Pandangguhan 2025. Ang Pandangguhan po ay daraan sa mga sasabihin kong lugar. Mula po dito sa simbahan, dadaan po sa Villa Alisasis, Nakasama Bahay Road, Hulo Road, papasok ng Pacheco Road, lalabas ng Coverstone, papuntang Tierra Nova Phase 2, at lalabas sa Tierra Nova Phase 3. Gayon din po, babaybayin po natin ang kahabaan ng Bagumbong Dulo Road, papunta sa Northville, at magmula po sa Northville, tayo po ay babalik dito sa ating simbahan. Sa mga nagnanais pong magsabit ng sampagita sa ating mahal na patron, San Pio ng Pietrelcina,
mangyaring makipag-ugnayan lamang po sa worship ministry ng ating parokya o di kaya ay sa mga kasapi ng Confraternita de San Pio de Pietrelcina. At sa hapon naman po ng ating bisperas, tayo po ay magkakaroon ng Bihis Patron 2025 sa ganap na 3:30 ng hapon. Ito po ay ang pagsusuot ng pamistang kasuotan ng ating mahal na patron San Pio ng Pietrelcina. At sa araw naman po ng ating kapistahan, ang mga misa po natin ay ang mga sumusunod. 6:00 ng umaga, healing mass. Matapos po nito ay ang dapit sa Hermandad 2025 na magmumula sa Solar Townhomes. At susundan po ito ng misa konselebrada na pamumunuan para sa atin ng lubhang kagalang-galang Roberto Arendain Gaadidi, Obispo ng Dioceses ng Novaliches. At matapos po nito sa hapon po, ang ating misa ay pangungunahan ni Reverendo Padre Eduardo C. Molina sa ganap na 5:30 ng hapon. Matapos po ang huling misa sa araw ng kapistahan, tayo po ay magkakaroon ng isang maringal na prosesyon alay sa ating mahal na patron San Pio ng Pietrelcina. At sa taong rin pong ito ay ating pasisimulan ang prosesyon ng mga Santong Franciscano, ang kapatiran na pinagmulan ni Padre Pio. Kasama po ang mga imahe ni San Francisco, San Roque, Santa Clara, San Antonio, ni Padre Pio at ng mahal na Birhen po ng Lourdes. At sa pagkakataon pong ito, tinatawagan po natin ang ating punong tagapagdiwang, Reverendo Padre Michael Dupo, at ang ating Hermano Mayor, Ginang Via Surigao, kasama si Hermano Mayor Henedina Candasa, upang ipagkaloob ang memorabilia ng Pistang Patron 2025. Mangyaring pumunta lamang po tayo sa gitna ng ating dambana. Magsitayo na po ang lahat at hindi po naihanda. Mamaya na lang po ibibigay yung souvenir. Magsitayo na po ang lahat. Inanayahan po lahat ng mga senior na pumunta dito sa harap, mga lolo't lola, para sa special blessing. Parang lahat mga senior. Mga senior na pala kayo. Lola ka na? Lola ka na? Sige po. Yung mga nasa likod, taas natin kanang kamay. Pagdasal natin. Kayo pong nasa harap, yuko. Amang mauwain, ang mga senior na lingkod mo ay ganap na umaasa sa iyo. Nasaksihan nila ang iyong kagandahang loob. Salamat po sa biyayang handog mo sa kanila sa maraming yugto ng panahon. Pagpalain mo sila ng bagong sigla at bigyan ng kalusugan ng isip at katawan. Tunghayan mo rin po na may kagandahang loob ang mga senior na may sakit. Pagalangin mo sila sa kanilang karamdaman at ibalik ang kanilang kalusugan upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. At higit po sa lahat, pagpalain mo rin sila sa kinabukasang walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Lola. Ala, hindi ka inabot. Sister.
Nais kong pasalamatan lahat na nakisa sa ating banal na pagdiriwang, gayon din yung mga nag-alay ng pamisa, sa ating mga mass sponsors, yung mga senior na narito ngayon, maraming salamat. At sa lahat ng mga naglingkod sa banal na misang ito, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, patnubayan mo ang mga pagsisikap ng iyong sambayanan na sundin ang loob mo at pakundangan sa iyong pangako. Marapatin mong kamtin ang kahilingan ng tanang dumadalangin sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na mahabagin at makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos natin pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.